So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, last battle sa bracket B bago nating reviewin yung Batas versus Surgenio. So ayan, sa mga first time or sa mga hindi pa nakapanood na mga review ko, yung last two reviews ko, yung Acer vs Fukuda tsaka yung Sayad Apex, malamang hindi nyo alam kung ano yung kwento ng Batas vs Surgenio sa channel natin. Pero yun, gawin pa man, sabihin ko na din para hindi na kayo bumalik doon sa mga past videos natin. Yung Batas vs Surgenio, kaya na-late siya at kaya wala pa siya sa channel natin kasi yung file is nag-corrupt. So hindi ko pa siya na-upload kasi nasira nga yung file. So nasa round 2 na ako ni Surgenio that time, kaya medyo nasa gitna na ako ng battle. So inisip ko if i-reviewin ko siya ulit, so para sa akin medyo ang ang hindi tunay yung hindi tunay yung magiging reaction ko doon kasi ang tagal na nung battle na yon. Tapos nung ni-review ko siya is parang fresh kasi sa akin yung datingan. So if ni-review ko siya ulit, so para sa akin fresh pa yung mga yung mga bara. So napag-isipan ko na after na lang ng Spade versus Moth ko siya re-reviewin ulit para kahit papaano matatabunan yung mga narinig kong mga bara nila Batas tsaka nila Surgenio ng tatlong battle. So ayun, yun yung pinaka story kung bakit wala pa yung Batas versus Surgenio sa channel natin. So siguro nagtataka kayo, tapos na yung bracket B, wala pa rin yung Batas Surgenio. So right after ng Moth vs Spade, balik tayo sa Batas Surgenio. Okay? So hindi naman natin nakakalimutan yan. Then semis na tayo agad. Okay? So ayun, Moth versus Spade. Huwag natin patagalin to. Medyo matagal na yung explanation ko sa intro natin. So ayun, let's go. Umpisa na natin to. Nanalo si Spade ng coin toss. Hilinin niya mauna si Moth. Kailangan natin buong atensyon nyo para sa laban na to. Bakbakan to. Pakinggan natin unang banat. Let's go. Let's go. Game. Spade, kampiyon ng batch 1. Pwes wala akong bilib. Yung champion na walang chok. Tapos nyo nang marinig, ito champion din na pagdating sa panalo, todo tipid. Wait lang. Pwes wala akong bilib. Yung champion na walang chok. Tapos nyo nang marinig, ito champion din na pagdating sa panalo, todo tipid. Nagsusumiksik, hindi sa laman kundi sa pagpupumilit, kasi pag nagdo-double time ka, kinakapos. Pabulol-bulol pa yung bibig. Kaya pala mahilig sa bareta na sabon kasi paputol-putol yung speed. Okay. Iyon yung unang haymaker na masasabi ko na solid sa round ni Moth dito sa umpisa. Bareta, putol-putol yung speed. Okay. Yung speed is alam ko yung brand ng sabon yon. Galing. Putol yung speed. Ang galing ni Moth doon sa part na yan. Kaya makinig sa'yo ay hassle. Ironic, lalo nung si Balakid yung kabatil. Kasi sa kakapumilit mo mag-rap speed, para ka nag-tongue twist na walang bawel. Kaya kung may mga MC gumugugel, ikaw gumagamit ng mga salitang di mapaliwanag ng wiki. Sa mga double time mong pinakinggan ko ng maigi, puta, mas malala pa sa dubi-dubi-dap-dap ni Willie. At madalas mo sinasabi ako si Spade, simbolo pangalan ko. Abangan nyo mga susunod na rounds, malalaman nyo baraha ko. Diba slogan mo yan? Nakakaumay, di naman mahusay, kinabagot lang ng ilan. Kasi mga bara mo walang kulay, patunay lang na ang baraha kailangan pang pintahan. Naglalalim-laliman pa. Kung sino-sino na nga lang tumatalo sa'yo hanggang naging karamihan na. Dun ko nalaman na baraha ka nga. Kasi para sa panalo, pinaghahati-hatian ka. Pero bukod sa baraha, ang Spade ay pala. Patiwarek kung isalpak. Tamang Spade ka din pag yang puso mo'y patiwarek kung sinaksak. Pero itim nga ba ang Spade? Pues babaguhin ko ang kulay sa tatak pagkat magkakapula. Ang card na to pagkatapos kung ibagsak, oo pula.
Sa card, Bagsak. bagsak. Pagdating sagrado, palpak to. Sakto lang para sa'yo, total. Para ka namang repeater na pag-iwanan ka ng mga kabatch mo. Woohoo! Ayun. Yun yung pangalawang solid na nagustuhan ko. Hindi ko masyadong nagustuhan yung ano, yung ano yun, yung plaka, ay, yung sa card, yung sa card na reference. Yun ba yun? Wait lang. Bagsak. Ay, ito pala, yun pala yun. Ayun pala, ito pala yung malakas. Meron pa akong, may isang haymaker na medyo hindi ko natripan eh, no? Ulitin na lang natin. Paraha, ang spade para sa panalo, pinaghahati-hatian ka. Ito, para sa akin, malakas to. Yung linya na to, malakas to. Pero, hindi siya ganun kalakas katulad dun sa yung bar, speed, pinutol-putol yon. Malakas kasi yun, sobra. Para sa akin, okay yun eh. Ito, medyo, parang kulang. Malakas to, pero parang nakukulangan ako dito sa DN. Tapos, isa pang malakas yung, yung bagsak na pag-iwanan ka na mga kabatch mo, yun, tangina solid yun. So, para sa akin, may dalawang haymaker na si Mot dito na solid. Pero bukod sa baraha, ang spade ay pala. Patiwarek kung isalpak. Tamang spade ka din pag yang puso mo'y patiwarek kung sinaksak. Pero itim nga ba ang spade? Pues babaguhin ko ang kulay sa tatak pagkat magkakapula. Ang card na to pagkatapos kung ibagsak, oo pula. Sa card, bagsak. Pagdating sagrado, palpak to. Sakto lang para sa'yo, total. Para ka namang repeater na pag-iwanan ka ng mga kabatch mo. Solid yun, tangina. Bigat yun. Kaya tipikal na estudyante, nakikihati na lang sa papel, cheater pa. Mahiya ka namang repeater ka. Yung kasabayan mong si Balakid, teacher na. Kaya naubusan na ng hope tong bukod sa pagchuchok sa battle, puro lang TF, pambababae, pamumukpok yung pinopromote. Manyakis na kutis makinis, anong gamit mo? Badangs papaya soap? Pero ikaw mismo nagsabi, mahilig ka sa bayarang babae, yun ay katotohanan na hubad, may kapalit, yan na sakit, gaya ng pagkasawi mong ako magpapatupad, kaya tanggapin mong malugod, sana'y wag kang maging duwag, parang pamumukpok lang yan spade, kaya tanggapin mong maluwag, tulo! Okay, so may dalawa tayo nagustuhan, no? Parang sige, sabihin nating 2 to 3 haymakers na nagustuhan natin. Yung speed, putol-putol, bareta. Sabihin natin, sige, isama na natin yung sama na natin yung baraha. Hinahati ka para sa panalo. Sige, sama na natin yon. Tapos yung bagsak sa card. Tapos yung repeater yan. So, 3. Content, battle-wise, stage presence, Mot, superb yun para sa akin. Yung tinamo naman yung crowd sa kanya, buhay na buhay. Sumiset up pa lang si Mot doon, buhay na yung crowd doon, inaabangan na yung pinaka punchline eh. Kasi si Mot kasi kapag nag-set up siya, hindi lang kasi basta set up yun eh. Minsan doon sa setup may suntok na doon eh. Kaya hindi mo alam kung ilang doon sa 4 na linya, hindi mo alam kung ilan yung tumatama doon kasi minsan sa isang linya may suntok doon, sa pangalawang linya may suntok doon. So yung punto, yung punchline is compact talaga, sulit kumbaga. Napagkakasya ni Mot yung mga ganun, tapos yung transition niya from seryoso tas biglang magjo-joke, 'di ba? Hindi mo alam na sa joke minsan tatama or maglaland. Pero yun, 2 to 3 haymakers yung nagustuhan ko sa round 1 ni Mot. Parang nakukulangan pa ako kasi syempre kilala ko si Mot, na na-review natin yung Mot versus Plasma na sobrang lakas ni Plasma doon. At syempre yung kwento nun, no? Si Plasma is isa buhay finalist ng 2016 tapos tinalo ng super rookie. So yung expectation kasi kay Mot is mataas kasi syempre finalist yung tinalo mo sa first round eh, 'di ba? So malaki yung expectation kay Mot. So based sa last battle na napanood natin kay Mot against Plasma, yung round 1 ni Mot dito kay Spade is hindi siya ganoon effective siya, pero hindi siya ganoon ka bigat unlike dun sa laban niya kay Plasma. Nagets nyo? So ayun, pero malakas yung round 1 ni Mot. Ang dami niyang nagustuhan ko 2 to 3 haymakers yun. So props din kay Mot. Spade tayo. Tayo muna para! Balik ka natin!
sa Pungsoy, malas tong laban. Kasi yung match-up sablay. Overrated sa underrated. Hindi swerte yung magsabay. Di raw buenas tong salpukan. Di magkapantay at may tumingin sa bagwa. Kaya may mamamatay, ano? Dapat mabangdaanin sa pamahiin at bugtong kung sa iyong buhay salitang agaw yung gagawin kong karugtong. Daig mo pa ang silalpaks at nagtali ng sanga sa may bubong, sabay tadya ko sa bangko kung saan ka nakatuntong. Ito'y tamang panahon upang ikay bitayan yung pagkatao mo naging pagkatalo. Magkakaletrang L ka sa'kin. Dito nagkataon sakto sa tiyempot kakatayan, pero di ako naghintay ng tamang oras. Yung tamang oras yung naghintay sa'kin kasi ngayon mo malalamang di ordinaryong nilalang. Tipong sinapian ni Rizal, pagkat di masalang, kayang bumanat sa lahat. Kahit na mag-isa lang, ikaw ano bang kaya mong banatan? Batang babae, parang si Badang. Kaya makinig sa revelasyon ni 13 kapitulong Dragon sa kasulatan, may 3-6 na simbolo dito. Tawag ng tanghalan to'y tawag di kamatayan. Kahit mabuhay si Juan Luna, di niya to kayang ilarawan. Kaya anong sinabi nito kulisap? Wala. Durugtong insektong to. Pelikulang Pinoy, alam nyo na ang ending nito. Pamatay, pesteng apoy, tustatong mutkada, abog ako. Lumang kwento sa libro, sunugtong batang gamugamo. Okay. Pero ako daw yung underdog na veterano, sabi ng mga tanga mauunggoy. Lang daw ako dito sa pambato nila. Pating ako sa karagatan, sa himpapawid ay agila. How ironic, ako yung vet, pero mas animal ako sa ating dalawa, ano? Umaasa ka ba na kalaban mo'y mahina pero mas ulo ng hayop? Pagaling sa Bartolina, galawan mo'y politiko. Minomotivate yung mahina o masakang senador, titirahin lang kita. Scandal ni Delima! Nagkamali ka ng pinasok, bata. To'y lupang walang hangganan. Kumunoy sa kagubatan, di mo ko pwedeng apakan. Sa kumunoy kalulubog, makikitel ng daan-daan. Lalo ka lang mababaon kapag lalo kang lumaban, kaya laban! Okay. So, pinaka napansin ko kay Spade sa laban na to is yung pagiging technical niya. May reference din siya na mahirap i-explain. So, para sa akin. Pero, yun, powerful pa rin naman. Yung delivery, performance ni Spade is superb yun para sa akin. Pero, syempre, tournament, isa buhay. Gaya nga sinabi ni Acer doon sa review natin kay Fukuda, Acer vs Fukuda, sabi ni Acer doon is hindi to palawakan ng bokabularyo, palaliman to or na palaliman to ng tugma, ay ano ba yun, nakalimutan ko na to. Basta may sinabi si Acer doon sa laban niya kay Fukuda, na review na kasi natin yun kaya medyo tumatak talaga sa akin yun. So ayun yung hinahanap natin, syempre yung mga effective lines, effective punches na kung gaano kasakit, gaano kalalim yung sugat na iiwanan nun sa isang receiver. So para sa akin yung ginawa ni Spade, okay yon, superb yun, pero for me hindi siya ganun kabigat, hindi siya nagkulang sa punches, sa haymakers, hindi siya ganoon ka paano ba natin sabihin, hindi siya ganoon ka effective. Ayun, so kumbaga sa effectivity siya bibigyan natin kay Mot yun kasi sa haymakers sabi ko nga parang may 2 to 3 haymakers tayo narinig doon, solid na mga setup, tapos may jokes din, no? Yung pagiging well-rounded din ni Mot is pinakita din niya sa atin. Si Spade naging all throughout start to finish same yung pinakita niyang power. Si Mot hindi, no? Iba't iba yung pinakita niya sa atin sa round 1. So may round 2 at 3 pa. So mabubusog tayo kay Mot dito. Pero hindi pa to yung Mot na inaantay ko. So I'll give it 9-8 muna. Hindi ko kaya perfect yung Mot sa round 1 kasi may inaantay pa ako na mas solido pa. So yung Spade naman medyo kulang lang sa mga haymakers at mga punches, pero okay naman yung performance niya. Stage presence niya palag-palag pa yun, pero lamang si Mot doon sa mga punches counts. So yun, 9-8 in favor of Mot. Gago, meron akong pagpapahalaga sa mga sumusuporta sa akin. Ikaw puro lang pagpapakahangal. Inggit ka
ka lang kasi ako parang bilihin sa loob ng B-side, sobra akong magmahal. Kauna-unahang tryouts champion, ngayon ano na? Yung titulo mo hindi naglaon, unti-unti nang nabura. Gusto kitang tanungin, anong feeling na nahuhuli ka na? Lalo ngayon, sa coin toss mo na lang yata napipiling mauna. Oo, Spade pangalan niya, pero sa ilustrado, Goryong Talas pangalan nito. Pinalitan ka ng alias, isa lang pagkakaintindi ko, di ka nila tanggap bilang Spade. Ang saklap, isipin mo, tinanggap mo yung Talas sa pangalang Goryo para lang isaksak mo sa sarili mo. Pero sa kanya, walang problema. Basta lang may magalawan kasi nakikisabit ka na lang sa karera para lang may mahakbangan. Kaya kahit i-wordplay ko sa pera, kulang ka sa bilangan, oo. Wala kasing kwenta, di mo kayang bumuo ng sarili mong 100. At di ka mabigat sa sulatan, lalim Tang ina, solid yun. Solid yun, men. Solid yun. karera para lang may mahakbangan. Kaya kahit i-wordplay ko sa pera, kulang ka sa bilangan, oo. Wala kasing kwenta, di mo kayang bumuo ng sarili mong 100. At di Naalala ko dun sa sa Batas versus Mot. Alam ko ginamit, anirebat yun ni or pinansin ni Mot yung linya ni Batas laban kay Sak about dun sa 50. So nirebat yun, no? Parang sinabi ni Mot na ginamit ko na yun kay Spade. So ito pala yun. So yun, naalala ko lang. ka mabigat sa sulatan, lalim-laliman lang yung verso. Sabi niya kay Invictus, eto, di mo nabasa nakasulat nung panahon ng pagyelo, ginising mo lang ang Diablo pagkagunaw mo ang pagparito. Kuwera biro, yung balirikal na aspeto, Diablo sa panahon ng pagyelo. Imbento na nga lang yung tao niya biniaklas, inagawan mo pa ng pwesto. Palibasa utak daw kasi nito, malawak masyado. Ano yan, nilalakbayan? Gago yung utak mo sarado, kaya ako tinanong kung nilalakbayan. Wordplay. Malawak, nilalakbayan na journey, tas sarado. Kaya tinanong kung nilalakbayan kung yun, nilalak na kinakandado. So, ayos yung laro niya doon. Mot, ayos yun. Kaya, ano yan, nilalakbayan? Palibasa utak daw kasi nito, malawak masyado. Ano yan, nilalakbayan? Gago yung utak mo sarado, kaya ako tinanong kung nilalakbayan. Okay? Galing. Kaya tandaan mo, walang nagbago. Kahit jumablo-dablo ka pa dyan, ni minsan di ka naging magandang ehemplo sa mga baguhan. Kasi yung Diablo, sa panahon ng pagyelo, malaking katangahan, mas malala pa yon sa sabon na ginagawa mong palaman. Kung umasta pa, kala mo palaban. Nung pinatukan naman ni Donji, hindi nakapalag. Walang katikas-tikas, walang katibay-tibay, madali kang matibag. Kung ako sa'yo, sa social media ka na lang lubos na magbabad kasi pag na-mention ka sa FB post, doon ka lang yata natatag. Oo, malambot ka bilang barako, kahit guwapo ka pa pare. Wala kang tigas para masabihang pogi, mas bagay sa'yo, gandang lalaki. Pero gwapo ka nga bang talaga? Sige, lilinawin ko kasi pogi ka nga. Pero utal-utal ka sa sariling wika mo. Napag-iwanan ka na sa ligang to. Grupong ilustrado, sinisira mo. Sa batch 1, pinakamahina to ngayon. Paano ka naging pogi kung puro pangit ang pinakita mo? Nag-iba ng atake si Mot sa round 2. Nag-iba ng atake si Mot sa round 2. Hindi siya... Basta... punto yung atake ni Mot dito. Hindi siya masyadong nag-base sa mga haymakers or mga punches or mga punchlines. Nag-base siya sa mga punto na mabibigat, no? So ayun, ang lakas nun yung paano ka naging pogi kung puro pangit yung pinakita mo, malambot ka, gandang lalaki ka dapat. So basta ang daming punto ni Mot sa round 2 na iba yung approach niya, hindi punchline para sa akin, hindi siya punchline, hindi siya haymaker punto talaga yung pinaka parang binasag ni Mot yung dangal ni Spade, no, na
paano ka magiging ganito kung ganito naman yung mga pinakita mo. So ayos na laro yan, yung nilalakbayan, maganda rin yon. So far yung round 1 and 2 ni Moth looking good para sa akin. Same yon, same ng power, same ng level, same ng energy. Yung stage presence ni Moth andun pa rin. Solid na rounds 1 and 2 para kay Moth. Pero yun, tignan natin kung anong bawi ni Spade doon. Walang sinabi, paulit-ulit na angles to, palaman ka ng palaman sa sabon, oo, papakain ko sa'yo. Dami mong nautumot, sila yung katibayan. Mga tao mas tumingin sa hubad na katawan kaysa hubad na katotohanan. Dapat daw ako matakot. Pero di ka dapat katakutan, mas takot pa akong tignan yung sarili ko sa salamin. Dahil sarili kong tunay kong kalaban, kaya wala akong pake sa motivated mong fans. Mga peket sabay sa uso parang Jordan's Advance. Kaya dito sa Isa Buhay, huwag ka feeling enhanced dahil hawak ko yung oras. Ako lang yung pwedeng mag-advance. Kaya taob kang timawa, sa Diablong Bakunawa, may barang sakto, sigurado. Yun ang walang bahala, sobrang labo ng imahe na yung pinapakahala o pinapalathala. Kasi ikaw yung MC na pasikat, pero sa mga tao, paawa. Tama? Kaya pagut mo ulo, iaangat ko upang magtaas noo. Masahol ba sa hayop, di makatao? Bagay lang sa'yo. Kung laban ay pahabaan ng pisay, ubusan ng enerhiya to. Lobat na telepono, mamamatay ka sa kamay ko. Kaya makinig sa mga tugbang may basbas ni Bathala. Goryong tala, so Spade na, pinagpala sa ilalim ng lupa, tukaya'y nilabas na. O di mo nakuha, Spade, pinagpala, lupa, hukay, shit, ililibing kita. Kaya sa kabaang una ulo, sunod balikat mo, tas tuhod at paa. Napagpapantayin ko, teka, paa, tuhod, balikat, ulo, pati warik ang baon sa'yo. Dapat ka lang libing na reverse kasi lahat sa verse mo, binabaliktad mo. Sabi mo may... Ayun, malakas yun. Nagustuhan ko yung linya ni Spade doon. Solid yun, ulitin natin yun. Paa, tuhod, balikat, ulo, tuhod at paa. Napagpapantayin ko, kaya sa kabaang una ulo, sunod balikat mo, tas tuhod at paa. Napagpapantayin ko, teka, paa, tuhod, balikat, ulo, pati warik ang baon sa'yo. Dapat ka lang libing na reverse kasi lahat sa verse mo, binabaliktad mo. Tangina, solid yun. Sabi mo may lutoan dito, di ka ba naiya kay Arik? Dapat kang sampalin. Taong saranggola, boka-boka. Sarap mong pali pa rin. Kung may lutuan man dito, ikaw yung tunay na salarin, pero di ako si Plasma at Fangs. Wala ka ng panalong babalik ta rin at di na ako magtataka kung ba't nakikinig ka sa akin. Naghahanap, nag-iisip ng mga pwede mong agawin. Alam ko sa susunod mong battle, may bars ka nang galing sa akin. Pero ang problema pare ko yung mga linyong masabi, kaya wala. Ay pala yun, dinis to yung, hindi ko alam kung anong kaninang battle yan, basta Spade, basta yung ganong dinis. Nakakatawa lang. Pero ang problema pare ko yung mga linyong maswabe, kaya wala ka ng linyang nanakaway, kaya sino mo to, may bars ka nang galing sa akin. Pero ang problema pare ko yung mga linyong maswabe, kaya wala ka ng linyang nanakaway, kaya sino motivated dito taas kamay? Ina. Mga tanga! Matutuhang lahat kayo, mamamatay kayo, isa-isa. At dahil ikaw yung nagtatag, ikaw yung mauuna. Sige sa'yo ng mga fans, pero respeto ko, di mo makukuha. Nagtang twist eh. So, yun tuloy yung nag-matter sa akin. Yun tuloy yung tumatak sa akin. Ang ganda na eh. Ang ganda na ng ganda ng round 2 ni Spade, yung balikta rin. Dapat lang ilibing ka ng sabi niya, nakatiwari kasi lahat ng verse mo binabaliktad mo. Okay na eh. Malakas na eh. Pero biglang may comedy na eh. No? So, okay na sana, malakas na sana yun. Kaso, dahil nga tournament, no? Yung ganong sleep out, natawa tuloy ako doon. Yun tuloy yung pinaka tumatak sa akin sa round 2 ni Spade. Pero ayun, regardless, malinis man yung performance ni Spade doon para sa akin. Humabol man si Spade sa round 2, pero yung dami ng angles, dami ng punches, bigat ng punto. No, sabi ko nga yung punto talaga ni Mot yung pumatay dito sa round 2. Ang bigat nun. Yung yung parang
dinirekta niya talaga eh. Nireal talk niya si ano eh, si Spade dito sa round 2 eh. So para sa akin yung bigat nun, ano, hindi yung bigat ng round 2 ni Mot is hindi enough. I mean, yung round 2 ni Mot versus yung round 2 ni Spade is hindi enough para matalo yung round 2 ni Mot, no. So yun, may konting stutter pa si Spade doon, kaya naging ano yun, naging less naging factor yun para mas bumaba yung ano, yung energy ni Spade, no. So bibigyan ko pa rin naman ng 8 puntos yung, actually hindi ko nga alam kung 8 puntos or 7 ko eh, 'di ba? Pero dahil nga may magandang linya, kahit na may konting stutter si Spade, no, para sa akin hindi naman siya totally choke. Even nagkaroon talaga ng tongue twist na something. Pero okay. Sige, final score is 9-8 pa rin. Ibibigay ko pa rin to ng 9-8 in favor of Mot. Hindi kulang eh. Nakukulangan pa ako kay Mot eh. Hindi ko pa kayang i-perfectin yung pinapakita ni Mot dito sa rounds 1 and 2. Kilala ko si Mot. Alam ko kung paano bumara. Alam ko paano sumuntok to. So, yung pinakita niya sa rounds 1 and 2, feeling ko hindi pa yun enough para sa 10 points na ibibigay ko. So, yung round 1 and 2 naman ni Spade, para sa akin consistent. Medyo may dapa nga lang sa round 2, pero malakas naman yung pinakita niya na punchline din sa round 2 eh. So para sa akin ano lang, win-win lang yun. So yun, bigyan ko ng 9-8 parehas. So 16-18. Rounds 1 and 2 Mot ibibigay ko yun, pero dikit lang naman yun, no? 9-8 naman yun. So 18-16. So tignan natin kung makakabawi si Spade sa round 3, pero Mot muna tayo sa round 3. Mga proud dyan, kaya sumigaw. May pinapasabi nga eh. Tanga ka rin daw! Ilang ulit ka nang bumatel. Puro sayang lang sa oras. Nilaban ka kay M-Site at Acer. Na pareho kang tinodas, tinatapat ka sa mga kapwa mo kampiyon. Kaso lagi kang Olax, ikaw na nga siguro ang sagot para magkapanalo na si Onax. Pero hayop daw sa galing, yan ang kanta ng ilustrado. Sa pagiging normal, ikay palyado o hayop. Sa galing, sumasalamin na wala kang husay bilang tao. At kung usapang ilustrado, mga brutal yan na makata. Pero naiiba ka yata. Ikaw yung pinaka-immortal kasi ginagawa kang bata. Inaalipin ka nung sayad at balbas saradong mama. Kaya pala hayop sa galing kasi masunurin kang alaga. Tangina, basag. Kaya dun sa uli kong nakalaban, lumamang ka lang ng konti. Kasi kung siya yung taga-buhat ng case, ikaw naman yung taga-sole. Ay, tangina. Ang lakas. Kaya nga lahat kami rito binabayaran. Inaabot na nakasobre. Kay Spade lang yung naiiba kasi sa kanya nasa deposito ng bote. Nasa deposito ng bote, pero seryoso. Tingin mo sa akin sa halimpusa. Sige, magpaka-aso-aso ka. Total sunod-sunuran ka lang naman. Huwag ka na magpaamo-amo pa kasi hindi ka mabait. Ang sama-sama mo na para kang patong-patong na krimen. Oo, kaso-kaso ka. Kaso-kaso ka. Kasi diba, mahilig ka rin sa kantot nanay, puro pandadama yung alam. Laman ng mga bara mo, kalibugan, parang kulungan ni Badang. Habang si Sayad at Batas, nagpapabigatan ng maigi. Ikaw lang yung magaan kung nagpapataasan nga sila ng ihe. Bale, sausaw ka lang naman. Kasi pagdating sa sulatan, wala kang magpapataasan ng ihe, bale, sausaw ka naman. So, ayun, alam niyo na siguro kung ano yung balisawsaw, no? Ihi ka ng ihi dun eh, pag nabalisawsaw ka. Yun, ayos yun. Ngayon ko lang na, ano yun, na silip yung linya na yun ni Mot. Tuntok na lumapigatan ng maigi. Ikaw lang yung magaan kung nagpapataasan nga sila ng ihe. Bale, sausaw ka lang naman. Kasi pagdating sa sulatan, wala kang suntok na lumalapat. Walang diin yung tiklop ng palad. Kung makatama ka man, malamang yung sulat mo may konting sayad. Pero kahit tinulungan ka pa nung may balbas, sa tournament na to, di ako maagang lalabas. Ako'y magpapakabatang rebelde lang para pumatay ulit ng alagad ng batas. At last, tinabunan kita ng mga bara na tila binibilanggo ko. Pero tinanggalan na kita ng bilang, kaya kabilang ka na lang sa mga binigo ko.
So, ayun yung round, ayun yung all 3 rounds ni Moth. For me, kung ikukumpara ko yung battle niya kay Plasma, para sa akin mas malakas yung Moth versus Plasma. Mas malakas yung all 3 rounds ni Moth doon kumpara dito sa all 3 rounds ni Spade, no. Pero so far powerful pa rin naman yon, hindi pa rin naman biro yung mga punches na in-execute niya. Yung mga punches na tumama kay Spade, hindi rin naman ganoon kagaan yon. Sobrang bigat nun. Yung mga real talk niya, yung mga real talk niya, yung punto niya, mabigat talaga yon. So kailangan ni Spade ibalik talaga lahat yon kung gusto niya talaga manalo dito. Pero so far consistent Moth all 3 rounds. Para sa akin sobrang solid nun. Hindi naman humina si Moth sa round 1 hanggang 3 ng battle na to. Hindi naman humina, naging consistent lang, pero ina-expect ko kasi na makarinig pa ng mas malakas na punches kasi Moth yan no. Sabi ko nga sa inyo, mataas na yung expectation kay Moth simula nung natalo niya si Plasma sa round 1 ng tournament na to. So ayun, all 3 rounds Moth, bigyan na natin ng 9 points yun, score na natin yun, pero ayun, hindi ko kayang i-10 kasi medyo nakukulangan ako sa mga punches kasi alam ko kaya ni Moth na magdikit-dikit ng mga sunod-sunod na haymaker, pero dito sa battle na to parang hindi ko narinig yun, no. So ayun, all 3 rounds, 9 para kay Moth, 27 si Spade merong may 16, no, may 16 siya. So tignan natin kung makakabol si Spade dito. Dati marami nagsabi, sarap, wala raw akong patutunguhan. Mga banat ko kulang sa lalim. Kulang sa lalim, walang pinaguhugutan. Pero nanggaling lang ako sa inaharap at nagbalik para makikitid na utak maliwanagan kasi aanin ko sarado yung mga isip. Kung nabuksan ko ng pinto ng kinabukasan, kaya di ka aabante. Wala nang lakad pasulong. Ikaw nga yung bata sa atin. Dahil tumanda kang paurong, bauntong, nagtuturong, panggap na gurong, nagmamarunong laban sa akin pag nagturoy may napapahamak. Habang suot ko yung bayong kaya walang kwentang 12-month bars, pati 13-month pay lines mo. 12 plus 13, 25, benching ko. Yun yung halaga mo. Sentabong, walang bilang, tinatapo na lang to. Hindi ako street magician pero maglalaho sa akin tong baryang to. Kaya, ang makaligtas sa talo, wag mo nang ipilit. Ang manalo kay malabo, parang yelong mainit. Pinasok mong dimension ko, nadurog ka ng milyong ulit dahil matalo ko'y panaginip sa loob ng isa pang panaginip kasi. Galawan ko hindi matitinag, malabalakid at kalix. Mga letrang may sipa, lirikal. Literal na kiking lyrics. Magsama ka man nun, dear kuya. O maraming dear critics, matitikman mo yung kamao. To hindi kuya, beatmatics apokalipsis na kasulat di mo kayang. Aming hamon, mas chemical ako kay Ali. Pabagsik pa ako kay Banong. Sisilaban kong bahay mo, sa apoy di ka makakabangon. Kaya kung sakali may sunugan ngayon sa flip-top, merong arson. Ako ang punong rason kung bakit ka binabangungot. Multong di matahimik nagmamasid. Sa isang sulok, alas 3 na madaling araw ginigising ka. Sa iyong pagtulog na patuloy mo makikita. Magtakip ka man ng kumot, Sa labang to, nagulat ka, nagkamali ka ng tansya. Sobrang lakas na kumpiyansa ko. Tinitigan ko si Lucifer sa mata. Kaya walang question. Gago, bobo, tanga. Tanong lahat yon pero nirekta ko na. Dahil wala na tong kaba. Di mo nakuha. Malamang, di mo nakuha ang tunay na senaryo. Peke lahat ng to. Itong laban ay ilusyon, nasa isip mo lang to. Ito'y aparisyon, pangyayaring hindi totoo. Lahat ng to'y guni-guni, niloloko ka lang na mata mo, kaya mo't gising. Okay, so wala na akong i-explain dun sa round 3 ni Spade, no. Para sa akin hindi siya naging effective. Yun na lang yung masasabi ko talaga sa round 3 o sabihin natin sa all 3 rounds ni Spade, no. Hindi siya naging ganoon ka-effective. Nagantay ako ng mga solido na linya na tatama kay Moth pero feeling ko yung mga atake ni Spade is hindi siya ganoon ka-direkta. May tumatama kay Moth pero hindi siya ganoon ka-solid tumatama May tatama kay Moth tas biglang yung ibang setup, yung ibang punchline is hindi na, no, may lilihes, hindi tatama kay Moth. So ayun yung naging yung breakdown sa naging battle na to. So ayun, nakulangan ako kay Spade. Sayang lang kasi syempre tawag dito, Spade yan, kilala natin yan nung alam ko
undefeated si Spade nung time na parang 6-0 ata siya nung lumaban siya dun sa isa buhay. Parang kay Balakid ata siya natalo, unang talo niya. Hindi ko sure pero madadaanan naman natin 'yan soonest, no. So ayun, all 3 rounds ni Spade, medyo nakulangan lang ako. Kay Mot naman, okay 'yon, malakas 'yon, pero bilang nagre-review ng mga battle, alam ko mas malakas yung pinakita ni Mot doon against Plasma. Pero yung dito, palag-palag pa rin naman, malakas pa rin naman to. Para sa akin, all 3 rounds nakuha pa rin niya to. So, ayun. 27-21, all 3 rounds, Mot. Flip top zoning is a buhay tournament battle. Spade versus Mot. Magingay, isang beses para sa kanilang baril. Ito ang urado natin. Advancing sa tournament. 7-0, magingay para kay Mot. Yes, 7-0. Convincing. Yun talaga yung pinaka-score sa battle na yun. Binoto ko si Mot, all 3 rounds, napaka-flawless. Yes. Daming punchline. Pero props pa rin kay Spade. Lumit pa rin ang pinakita niya. Pero all 3 rounds mo. Yes, all 3 rounds mo. Boto ko kay Mot. Round 1 and round 3 kay Mot talaga. Pero yung round 2 medyo dikit sila kasi nagustuhan ko din yung concept ni Spade about yung sa may parang baliktaran lines na Yun nga. magandang angle din talaga para kay Mot. Yes. Pero overall, mas direct yung kay Mot. Kay Mot. And Tama. yung punchline sobrang creative din talaga. So, 2-1 kay Mot. Overall, parang sa all 3 rounds sila lahat umuulan ng suntok. So, syempre, battle ko, kailangan natin pumili na mas matimbang. Mas marami na talaga ng shots na nakitawag si Mot. Nagiging time. Okay. Binoto ko si Mot, all 3 rounds. Maganda yung imagery concept ni Spade. Pero yung hard-hitting punchline talaga every parang kada sa pagkakon yata may tumatama na malakas ka Mot. Yes. Binoto ko si Mot. si Mot kasi yung kay Mot kasi bars, punchline, kay Spade, bars, punchline. So, mas consistent si Mot sa laban na to. Okay. Sa punches. Topper. Binoto ko si Mot. Round 1, parehong palag-palag pa. Round 2, 3, medyo humina na si Spade. Tapos sobrang lakas na doon ni Mot sa round 2 at 3. Kaya binoto ko si Mot. Kitang-kita naman eh. Pero shoutout pa rin kay... Okay. So, yun, unanimous naman, no, 7-0. Actually, hindi na masyadong na-explain yung mga judges dito kasi kitang-kita naman talaga na kung sino yung lumamang sa battle, no. Yung sinabi ni Shernan, agree ako doon na punchline ay bar, punchline, yan, yung mga ganun. So, lamang na lamang talaga si Mot sa punches na tumama. So, ayun. Tapos na tayo sa bracket B. Nauna pa natin tapusin yung bracket B kaysa sa bracket A. So, yun, yung Surgenio versus Batas after ng review natin dito. So, yun, baka bukas na lang yun, guys. No, kita-kits na lang tayo doon, no. So, yun, tapos direkta na tayo agad ng semifinals. Waiting na si Fukuda sa semifinals. Waiting na rin si Apex. Apex versus Mot na pala semifinals dito sa kabila. So, yun, review na natin yung Batas versus Surgenio by tomorrow, okay? So, ayun, kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.